Kabanata 3461 hanggang Kabanata 3470. Kabanata 3461. Ice Queen of Immortality, dapat mo talagang pumunta at makita siya ng personal, bata. Pinag-isipan ng Unbeaten Swordmaster sa loob ng ilang sandali at sinabi, ang Immortal Ice Empress, dating kilala bilang Leng Chenwo, ay isang hindi makamundong talento ng ating lahi ng tao. Bago ako naging sikat, lahat kami ay kanyang mga junior, ngunit paano naman ang Immortal Ice Empress, bukod sa mga nangungunang powerhouse ng lahat ng angkan sa Gods and Demons continent, napakakaunting tao ang nakakaalam ng kanyang ibang pagkakakilanlan. Ibang pagkakakilanlan. Nagtatakang tanong ni Yehan, mayroon bang ibang pagkakakilanlan ang Immortal Ice Empress na hindi alam ng mga tagalabas? Siyempre, ang Undead Ice Empress ay may ibang antas ng pagkakakilanlan na kahit ang mga higanti ng iba't ibang angkan ay dapat katakutin. Sinabi ng Unbeaten Swordmaster, nakipag-ugnayan ka na sa Chenny Tower, at hindi nila alam kung ano ang mayroon ka, tingnan. Chenny Tower. Nagulat si Yehan, at sinabi, ang kapangyarihan ng Chenny Tower ay kumalat sa buong Gods and Demons continent. Sino man ang manggahas na pukawin ang Chenny Tower, ang kanilang lakas ay maaaring umabot sa isang hindi mailarawan na antas. Sinabi ng Unbeaten Swordmaster, ang Chenny Building ay talagang nakakatakot. Ito rin ay isang katotohanan na ang mga miyembro ng Chenny Building ay kumalat sa buong Diyos at Demon continent. Ang Chenny Building ay ngayon ang may-ari, at ngayon ang Immortal Ice Empress ay lumusot na sa kaharian ng Heavenly Emperor, na nagdala na sa lakas ng Chenny Building sa isang mas mataas na antas. Ang Immortal Ice Queen ay ang nagmamay-ari ng Chenny Building na ito. Nang marinig ang balitang ito, labis na nagulat si Yehan. Hindi niya akalain na ang Immortal Ice Empress ang magiging host ng Chenny-lo, at magkakaroon ng ganoong nakakatakot na puwersa sa likod niya. Ngumiti si Wuswang Jansen at sinabi, kung hindi, bakit sa tingin mo ay matatakot ang mga higanti ng lahi ng tao sa Immortal Ice Queen? Nang lumitaw ang Undying Ice Queen sa Zhongzhou Wasteland noong araw na iyon, hindi pa siya nakalusot sa kaharian ng Emperor of Heaven noong panahong iyon, at natatakot na siya sa mga higanti ng lahi ng tao, dahil alam ng mga higanti ng lahi ng tao kung gaano kalakas ang kapangyarihan sa likod ng Undead Ice Queen. Sinabi ng Unbeaten Swordmaster, gayunpaman, kung gusto mong makita ang Undead Being Queen, natatakot ako na kailangan mo pa ring makita kung gustong makita ka ng Undead Being Queen. Kung ayaw niyang makita ka, gaano man kalaki ang pagsisikap mo, mauuwi ito sa wala. Bago iyon, maaari kang pumunta sa libong tanong ni Yellow, ang Chenny-lo ay kumalat sa buong Gods and Demons continent, hanggat ipinapahayag mo ang iyong intensyon, sa tingin ko ipapaalam ng Chenny-lo sa Undead Ice Queen tungkol dito. Tumango si Yehan. Mayroong isang sangay ng Chenny-lo sa Jancheng. Maaaring subukan niya ito doon. May pagkakataon. Senior, ang digmaan ba ng apat na angkan, malapit ng sumiklab? Tinanong ni Yehan ang tanong na ito. Nang marinig ito, ang mga mukha ng Unbeaten Swordmaster at iba pa ay unti-unting naging seryoso. Tama ang hula mo, ang digmaan ng apat na angkan ay hindi maiiwasan. Bumantong hininga sa kanilang mga puso ang Unbeaten Swordmaster at iba pa. Nang marinig ito, sumimangot ng mahigpit si Yehan. Sa sandaling sumiklab ang digmaan ng apat na angkan, malalagay ba sa panganib ang mga taong may kaugnayan sa kanya sa panig ng tao? Tumingin ang Unbeaten Swordmaster kay Yehan at sinabi, natatakot ako na hindi mababago ang sitwasyong ito. Ngayon na lumitaw na rin ang mana ng mga sinaunang Diyos at demonyo, ang mga higanti ng iba't ibang angkan ay tila kalmado, ngunit sa katunayan matagal na silang hindi nagawang tiisin ito. Ang mga henyo ng lahat ng angkan na nakuha ko ang hindi mabilang na mga pagkakataon sa lungsod ng tadhana, at ang mga pagkakataong ito ay masyadong nakatutokso para sa mga higanti ng iba't ibang lahi, lalo na ang mana ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Ang panganib mula sa mga dayuhang lahi ay malapit nang dumating, gusto ba talaga nilang baliwalain ang kinabukasan ng Gods and Demons continent para sa kanilang sariling kapakanan? Malamig na sinabi ni Yehan. Ang pagnanasa ng mga higanti, sino ang makapagpapabago sa kanilang isipan? Maliban kung mayroong isang tunay na malakas na tao sa mundong ito, isang Panginoon ng langit at lupa na maaaring muling bumalangkas ng mga patakaran. Kuwit-kuwit, umalis si Yehan sa Sword Tower, at kung sumiklab ang digmaan ng apat na angkan, ito nga ay magiging isang hindi mababagong sitwasyon. Kung dumating ang araw na iyon, ako, si Yehan, ay gustong subukan. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo at tumingin sa langit sa itaas ng kanyang ulo. Ang Panginoon ng langit at lupa ay maaari lamang tawaging Panginoon ng langit at lupa kung siya ay nasa itaas ng mga higanti at Diyos. Hindi nagtagal, dumating si Yehan sa sangay ng Chenny-lo sa Jancheng.
Nang makita ang pagdating ni Yehan, sa Cheney Building, isang lalaking nasa edad na nasa kaharian ng banal na emperador ang lumapit upang personal na salubungin si Yehan, at ngumiti kay Yehan, bakit kaya abala si Master Ye ngayon? Nasaan ang Night Tower? Gusto kong makita ang iyong nagmamay-ari. Direktang sinabi ni Yehan, ang mga salita ay nagpaliit sa mga mata ng lalaking nasa edad na sa kaharian ng banal na emperador sa isang linya, at dahan-dahan siyang umiling. Jancheng, Cheney Low Branch? Habang ipinapaliwanag ni Yehan ang kanyang intensyon, ang lalaking nasa edad na nasa kaharian ng banal na emperador ay dahan-daang umiling, na nagdulot sa mga kilay ni Yehan na sumimangot. Master Ye, hindi ako sumasang-ayon. Nagpadala ng utos ang may-ari kalahating buwan na ang nakalipas. Sabi ng lalaking nasa edad na sa kaharian ng banal na emperador. Nang marinig ito, unti-unting lumuwag ang sumimangot na kilay ni Yehan, ngunit nakaramdam si Yehan ng kaunting panghihinayang na hindi niya makita ang Immortal Ice Queen, dahil napakarami pang pagdududa sa kanyang puso na hindi pa nalulutas. Dahil ayaw akong makita ng may-ari, kung gayon ako, si Yehan, ay hindi pipilitin. Sinabi ni Yehan, mangyaring sabihin sa may-ari para sa akin tungkol sa usapin ng Zhongzhou Wasteland. Kabaitan. Sinabi ng lalaking nasa edad na sa kaharian ng banal na emperador, tiyak kong ipapasa ang mga salita ni Hallmaster Ye, ngunit minsang sinabi ng host na kung pumunta si Hallmaster Ye sa Chenilo, nag-iwan din siya ng pangungusap. Kabanata 3462. Ice Queen of Immortality, dapat mo talagang pumunta at makita siya ng personal, bata. Pinag-isipan ng Unbeaten Swordmaster sa loob ng ilang sandali at sinabi, ang Immortal Ice Empress, dating kilala bilang Leng Chenwo, ay isang hindi makamundong talento ng ating lahi ng tao. Bago ako naging sikat, lahat kami ay kanyang mga junior, ngunit paano naman ang Immortal Ice Empress, bukod sa mga nangungunang powerhouse ng lahat ng angkan sa Gods and Demons continent, napakakaunting tao ang nakakaalam ng kanyang ibang pagkakakilanlan. Ibang pagkakakilanlan. Nagtatakang tanong ni Yehan, mayroon bang ibang pagkakakilanlan ang Immortal Ice Empress na hindi alam ng mga tagalabas? Siyempre, ang Undead Ice Empress ay may ibang antas ng pagkakakilanlan na kahit ang mga higanti ng iba't ibang angkan ay dapat katakutin. Sinabi ng Unbeaten Swordmaster, nakipag-ugnayan ka na sa Cheney Tower, at hindi nila alam kung ano ang mayroon ka, tingnan. Cheney Tower. Nagulat si Yehan, at sinabi, ang kapangyarihan ng Cheney Tower ay kumalat sa buong Gods and Demons continent. Sino man ang manggahas na pukawin ang Cheney Tower, ang kanilang lakas ay maaaring umabot sa isang hindi mailarawan na antas. Sinabi ng Unbeaten Swordmaster, ang Cheney Building ay talagang nakakatakot. Ito rin ay isang katotohanan na ang mga miyembro ng Cheney Building ay kumalat sa buong Diyos at Demon continent. Ang Cheney Building ay ngayon ang may-ari, at ngayon ang Immortal Ice Empress ay lumusot na sa kaharian ng Heavenly Emperor, na nagdala na sa lakas ng Cheney Building sa isang mas mataas na antas. Ang Immortal Ice Queen ay ang nagmamay-ari ng Cheney Building na ito. Nang marinig ang balitang ito, labis na nagulat si Yehan. Hindi niya akalain na ang Immortal Ice Empress ang magiging host ng Chenilo, at magkakaroon ng ganoong nakakatakot na puwersa sa likod niya. Ngumiti si Wuswang Jansen at sinabi, kung hindi, bakit sa tingin mo ay matatakot ang mga higanti ng lahi ng tao sa Immortal Ice Queen? Nang lumitaw ang Undying Ice Queen sa Zhongzhou Wasteland noong araw na iyon, hindi pa siya nakalusot sa kaharian ng Emperor of Heaven noong panahong iyon, at natatakot na siya sa mga higanti ng lahi ng tao, dahil alam ng mga higanti ng lahi ng tao kung gaano kalakas ang kapangyarihan sa likod ng Undead Ice Queen. Sinabi ng Unbeaten Swordmaster, gayunpaman, kung gusto mong makita ang Undead Being Queen, natatakot ako na kailangan mo pa ring makita kung gustong makita ka ng Undead Being Queen. Kung ayaw niyang makita ka, gaano man kalaki ang pagsisikap mo, mauuwi ito sa wala. Bago iyon, maaari kang pumunta sa libong tanong ni Yellow, ang Chenilo ay kumalat sa buong Gods and Demons continent, hanggat ipinapahayag mo ang iyong intensyon, sa tingin ko ipapaalam ng Chenilo sa Undead Ice Queen tungkol dito. Tumango si Yehan. Mayroong isang sangay ng Chenilo sa Jancheng. Maaaring subukan niya ito doon. May pagkakataon. Senior, ang digmaan ba ng apat na angkan, malapit ng sumiklab? Tinanong ni Yehan ang tanong na ito. Nang marinig ito, ang mga mukha ng Unbeaten Swordmaster at iba pa ay unti-unting naging seryoso. Tama ang hula mo, ang digmaan ng apat na angkan ay hindi maiiwasan. Bamantong hininga sa kanilang mga puso ang Unbeaten Swordmaster at iba pa. Nang marinig ito, sumimangot ng mahigpit si Yehan. Sa sandaling sumiklab ang digmaan ng apat na angkan, malalagay ba sa panganib ang mga taong may kaugnayan sa kanya sa panig ng tao? Tumingin ang Unbeaten Swordmaster kay Yehan at sinabi, natatakot ako na hindi mababago ang sitwasyong ito.
Ngayon na lumitaw na rin ang mana ng mga sinaunang Diyos at demonyo, ang mga higanti ng iba't ibang angkan ay tila kalmado, ngunit sa katunayan matagal na silang hindi nagawang tiisin ito. Ang mga henyo ng lahat ng angkan na nakuha ko ang hindi mabilang na mga pagkakataon sa lungsod ng tadhana, at ang mga pagkakataong ito ay masyadong nakatutokso para sa mga higanti ng iba't ibang lahi, lalo na ang mana ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Ang panganib mula sa mga dayuhang lahi ay malapit nang dumating, gusto ba talaga nilang baliwalain ang kinabukasan ng Gods and Demons continent para sa kanilang sariling kapakanan? Malamig na sinabi ni Yehan. Ang pagnanasa ng mga higanti, sino ang makapagpapabago sa kanilang isipan? Maliban kung mayroong isang tunay na malakas na tao sa mundong ito, isang Panginoon ng langit at lupa na maaaring muling bumalangkas ng mga patakaran. Kuwit-kuwit, umalis si Yehan sa Sword Tower, at kung sumiklab ang digmaan ng apat na angkan, ito nga ay magiging isang hindi mababagong sitwasyon. Kung dumating ang araw na iyon, ako, si Yehan, ay gustong subukan. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo at tumingin sa langit sa itaas ng kanyang ulo. Ang Panginoon ng langit at lupa ay maaari lamang tawaging Panginoon ng langit at lupa kung siya ay nasa itaas ng mga higanti at Diyos. Hindi nagtagal, dumating si Yehan sa sangay ng Chenielo sa Jancheng. Nang makita ang pagdating ni Yehan, sa Cheni Building, isang lalaking nasa edad na nasa kaharian ng banal na emperador ang lumapit upang personal na salubungin si Yehan, at ngumiti kay Yehan, bakit kaya abala si Master Ye ngayon? Nasaan ang Night Tower? Gusto kong makita ang iyong nagmamay-ari. Direktang sinabi ni Yehan, ang mga salita ay nagpaliit sa mga mata ng lalaking nasa edad na sa kaharian ng banal na emperador sa isang linya, at dahan-dahan siyang umiling. Jancheng, Chenielo Branch? Habang ipinapaliwanag ni Yehan ang kanyang intensyon, ang lalaking nasa edad na sa kaharian ng banal na emperador ay dahan-daang umiling, na nagdulot sa mga kilay ni Yehan na sumimangot. Master Ye, hindi ako sumasang-ayon. Nagpadala ng utos ang may-ari kalahating buwan na ang nakalipas. Sabi ng lalaking nasa edad na sa kaharian ng banal na emperador. Nang marinig ito, unti-unting lumuwag ang sumimangot na kilay ni Yehan, ngunit nakaramdam si Yehan ng kaunting panghihinayang na hindi niya makita ang Immortal Ice Queen, dahil napakarami pang pagdududa sa kanyang puso na hindi pa nalulutas. Dahil ayaw akong makita ng may-ari, kung gayon ako, si Yehan, ay hindi pipilitin. Sinabi ni Yehan, mangyaring sabihin sa may-ari para sa akin tungkol sa usapin ng Zhongzhou Wasteland. Kabaitan. Sinabi ng lalaking nasa edad na sa kaharian ng banal na emperador, tiyak kong ipapasa ang mga salita ni Hallmaster Ye, ngunit minsang sinabi ng host na kung pumunta si Hallmaster Ye sa Chenielo, nag-iwan din siya ng pangungusap. Kabanata 3463. Pumasok sa walang hanggang mahinang tubig na ito, at pagkatapos ay ano ang dapat kong gawin? Tumingin si Yehan ng mahigpit sa banal na hayop na White Tiger, kahit na ang walang hanggang mahinang tubig na ito ay isang lugar na kinatatakutan ng mga higanti, pupunta si Yehan para dito, ito ang kanyang tanging pag-asa at pagkakataon na buhayin si Jake Quangren. Nang makita ang determinadong titig ng binata sa harap niya, bumantong hininga sa kanyang puso ang banal na hayop na White Tiger. Mula sa isang makatuwirang pananaw, hindi nito gusto na magsapanganib si Yehan, dahil iyon ay isang alamat lamang na umiiral sa mga sinaunang tala. Ang mga tao sa Demon Continent na nakakaalam ng alamat na ito ay maaaring bilangin sa 2 kamay. Gayunpaman, kahit na ang mga nakakaalam ng alamat ay hindi nang ahas na malaman, na parang isang maling hakbang, mawawalan sila ng buhay. Sinabi ng banal na hayop na White Tiger, ang Boundless Weak Water ay maaaring magtunaw ng lahat ng nabubuhay na bagay at mas nakakatakot kaysa sa pinaka-nakakatakot na apoy sa mundo. Kontrolin ang kapangyarihan ng mahinang tubig. Kapag kinontrol mo ang kapangyarihan ng mahinang tubig at pumasok sa walang hanggang mahinang tubig, magkakaroon ka ng ilang kakayahan na protektahan ang iyong sarili. Gayunpaman, wala akong gaanong alam tungkol dito. Ano ang sitwasyon sa kailaliman ng walang hanggang mahinang tubig? Ito ba ay isang parasitic na lugar para sa lahat ng masasamang nilalang tulad ng sa alamat? Mayroon bang tunay na pasukan sa muling pagkakatawang tao? Natatakot ako na walang sino man sa buong Diyos at Demon Continent ang makapagbibigay ng sagot. Kontrolin ang kapangyarihan ng mahinang tubig, ang pasukan ng muling pagkakatawang tao. Isang maliwanag na ilaw ang sumilay sa mga mata ni Yehan. Terena, sasamahan kita. Sa oras na ito, sa itaas ng kagubatan, isang nag-aapoy na pulang ilaw ang sumalpok mula sa malayo, at sa wakas ay naging isang banal na ibon, naliligo sa walang katapusang apoy. Suzuko. Tumangala si Yehan. Pumailang lang si Suzuko sa kawalan at sinabi, ang lugar na iyon ay palaging nasa alamat.
Ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa iyo sa simula ay dahil walang nakakaalam ng lihim ng walang hanggang mahinang tubig, at masyadong mahina ang iyong lakas noong panahong iyon. Walang daanan ang mahinang tubig, ngunit kahit na maunawaan mo ang kapangyarihan ng mahinang tubig sa walang hanggang mahinang tubig, kapag pumasok ka rito, kung magkamali ka, mawawalan ka ng buhay, at hindi mo naiintindihan ang walang hanggang mahinang tubig. Paano ko hahayaang magsugal ka kasama ko sa gayong mapanganib na lugar? Umiling si Yehan, bagamat hindi pa niya nakikita ang walang katapusang mahinang tubig, at hindi niya alam kung gaano kakilakilabot ang walang katapusang mahinang tubig. Ngunit ito ang kanyang sariling negosyo, at hindi niya hahayaang samahan siya ng iba sa pakikipagsapalaran. Hayaang samahan ka ni Suzuko, mayroon itong hindi bababa sa ilang pag-unawa sa walang hanggang mahinang tubig, at may karanasan, sa pamamagitan nito, marahil ay tataas nito ang iyong mga pagkakataon ng tagumpay. Sabi ng banal na hayop na White Tiger. Ano ba ang mga biro at huni mo? Sa paglipas ng mga taon, hindi ba't nakaranas na tayong dalawa ng ilang panganib ng magkasama? Bukod dito, sa sandaling makadaan tayo sa walang hanggang mahinang tubig, talagang natagpuan natin ang pasukan ng maalamat na muling pagkakatawang tao. Kung wala kang tutulong, natatakot ako na hindi man lang makapasok ang batang ito sa pasukan na iyon. Nang makita na nag-aalangan pa rin si Yehan, naging nag-aapoy na pulang ilaw si Suzuko at pumasok sa kanyang katawan nang hindi binibigyan si Yehan ng anumang pagkakataon na tumanggi. Ang katawan ni Yehan, kay Suzuko, ay isa na namang lungga. Nakasanayan na nito ang mga paglalakbay ni Yehan sa lahat ng mga taon na ito. Nang makita ito, mapait na ngumiti si Yehan, at sumang-ayon na lamang. Saan ka pupunta? Ito ay isang lugar na hindi pa nararating ng sinuman. Walang nakakaalam kung ano ito. Walang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa iyo. Gusto mo ang pakikipagsapalaran, at hindi kita pinapayuhan, dahil pinanghihinaan ka nito. Walang silbi sa iyo, anyway, bumalik ka ng buhay. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod ang banal na hayop na White Tiger at naglakad patungo sa kailaliman ng kagubatan. Hindi nito hikayatin si Yehan. Alam na alam nito si Yehan. Kahit na ang kanyang sariling babae ay lumapit, mahihirapan siyang baguhin ang kanyang gagawin. Buhay, sa daan na ito, nagsusumikap akong mabuhay, at gusto kong mabuhay ng mas mahusay. Infinite Rao-Shoy, isa sa 3 dakilang Jedi, depende ito sa, kaya mo ba akong pigilan, Yehan? Panipi. Kinuyam ni Yehan ang kanyang mga kamao, mataas ang kanyang diwa ng pakikipaglaban, kailangan niyang gawin ito. Gayunpaman, walang nakakaalam kung kailan sila babalik mula rito. Maaari pa ba itong bumalik? Sa makatuwid, bago pumunta sa walang hanggang Rao-Shoy, kinailangan munang gawin ni Yehan ang mga bagay na iyon kasama ng mga dapat makasama niya at ang mga dapat magpaalam. Pagkatapos, lumabas si Yehan mula sa mundo ng Taoista at muling ipinatawag ang mga nakakataas na opisyal ng Yeshendian. Gayunpaman, sa ilalim ng pagsasaayos ni Zugban Roo, ang Killing God Camp at ang War God Camp ay pumunta na sa 5 mapanganib na lugar upang magsanay, kaya sa mga senior management ng Yeshendian, wala sina Ben at Ling Chi. Hallmaster, pupunta ka sa walang hanggang mahinang tubig. Nang marinig si Yehan na sabihin ang kanyang layunin, ang lahat ng mga mataas na antas na miyembro ng Ye God Hall sa pangunahing bulwagan ay umiling. Ang Boundless Rao-Shoy ay isa sa 3 pinakamapanganib na lupain sa Gods and Demons continent, at ito ay labis na mapanganib. Bagaman walang sinuman dito ang nakakita ng Boundless Rao-Shoy, ngunit para sa reputasyon ng Waxian Rao-Shoy, ito ay isang lugar na kinatatakutan kahit ng mga higanti ng lahat ng lahi. Ano ang ginagawa ni Yehan doon? Kailangan kong pumunta sa walang hanggang mahinang tubig. Ito pa rin ang lumang mga patakaran. Hindi ako ang namamahala sa lahat ng bagay sa Ye Temple. Hindi ako ang namamahala sa lahat ng bagay sa Temple of Ye. Tulungan mo ako sa lahat ng aking lakas. Bukod pa rito, sa pagkakataong ito ay pananatilihin ko ang isang clone, at mananatili rin ang mundo ng Xuanman, at maaaring pumasok dito ang mga alagad ni Yeshendian upang magsanay. Hindi sinabi ni Yehan na pumunta siya sa walang hanggang mahinang tubig ang layunin, ang mataas na antas ng Yeshendian, natatakot ako na hindi pa nila naririnig ang mas malalim na mga alamat ng walang hanggang mahinang tubig. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, naramdaman ng lahat ng matataas na antas na miyembro ng Ye Temple ang isang hindi pangkaraniwang aura. Noong nakaraan, saan man magpunta si Yehan, dadalhin niya ang mundong Taoista kasama niya upang matiyak na kailangan niya ito sa loob ng ilang sandali. Ngunit sa pagkakataong ito ay labis na abnormal upang panatilihin ang mundong Taoista. Bakit? Bukod dito, maraming bagay ang isinaayos. Maaari bang tumagal ng mahabang panahon upang pumunta sa walang hanggang mahinang tubig, at kahit na, walang pag-asa ng pagbabalik? Hallmaster.
Nagatubili si Sage Emperor Xingli na magsalita, at totoo rin ito sa lahat ng mga hari at mandirigma. Maging sina Jian Huang at iba pa mula sa Law Enforcement Temple ay nakaramdam na iba si Yehan mula sa nakaraan. Iwinagayway ni Yehan ang kanyang kamay at sinabi, nakapagpasya na ako sa bagay na ito, ngunit hindi ako pupunta sa Waxian Raoshoy sa ngayon sa malapit na hinaharap. Susunod, magre-retiro akong muli sa loob ng kalahating buwan. Ipapaalam mo sa 18 personal na alagad na pagkatapos ng kalahating buwan ay makikita ako ni Ye Shendian, ayos ba, umatras tayong lahat. Nang makita ito, napabuntong hininga na lamang ang mga senior official ni Ye Shendian sa kanilang mga puso at ipinasok ang maraming pagdududa sa kanilang mga tiyan. Biglang nagpasya si Yehan na pumunta sa Waxian Raoshoy, isa sa 3 dakilang Jedi, at gumawa rin ng maraming pagsasaayos para sa hinaharap, na nagpidama sa mga tao ng hindi komportable. Hindi maisip kung ano ang gusto niyang gawin. Sa ngayon, kahit na nag-aalala ang mga senior leader ng Ye Shendian, wala silang magawa. Kabanata 3464. Ang lahat ng mga senior official ng Ye Temple ay isa-isang umalis, ngunit sina Jian Huang at iba pa mula sa Temple of Law Enforcement, pati na rin si Zugban Roo, ang deputy head ng templo, ay hindi umalis. Nang makita ito, bumantong hininga si Yehan sa kanyang puso, tila kung hindi niya sinabi ang totoo ngayon, hindi niya mapapahintulutan ang mga taong ito na umalis. Ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Waxian Raoshoy ay dahil sa isang bagay na palagi kong gustong gawin, kinailangang gawin, ngunit hindi pa nagagawa. Sa mundo, ako ang monarka, lolo, pangalawang tiyo, matandang taosta, miss ko siya. Isang salita na miss ko siya. Ganap na pinamulan nito ang mga mata ni na Jian Huang at Jijiukan. Sa China noon, ang baliw na ng ahas na magsabi na ako ang monarka sa mundo ay isang tatak ng isang panahon. Maliban sa Kunlun Holy Land, walang sino man sa mundo ang nasa kanyang mga mata, sa buong silangan at kanlurang mundo, hindi magapi. Hindi ba nami-miss ni Jian Huang at Jijiuken siya? Likas na naisip niya, ngunit patay na siya, namatay siya sa labanan sa Kilian Mountain, sa mga kamay ng Nine-Night Sage King. Gayunpaman, hinayaan din ng mga salita ni Yehan sa sandaling ito na malaman ni na Jian Huang at iba pa kung ano ang gagawin ni Yehan. Sa sandaling ito, ang kanilang mga mata ay naging nagulat at nasasabik, at sa konsentrasyon ni Zug Prajna, isang matalinong babae, ang kanilang buong mga mukha ay natigilan. Sigurado ka ba na hindi ka nagbibiro? Ang mga kalamnan sa mukha ng madungis na matandang lalaki ay kumirot, na labis lamang na nakakagimbal. Xiaohan, pumunta ka sa Wujian Raoshoy dahil talaga sa kanya. Ngunit narinig ko na ang Wujian Raoshoy ay isang lugar na may 3 natatangi at 5 mapanganib na lugar sa Gods and Demons continent. Natatakot din ang mga higanti. Nasasabik ang lumang mukha ni Jian Huang, ngunit sa parehong oras din lumubog ang kanyang puso, para sa kapakanan ng isang tao na namatay na sa labanan, hayaan ang mga pagkakataon ng tagumpay, kung si Yehan ay nasa panganib sa walang hanggang mahinang tubig, ang mga kahihinatnan ay hindi mailarawan. Talagang nakakatakot ang Boundless Weak Water, ngunit gumawa na ako ng ilang paghahanda, at sasamahan ako ng Suzaku Monster Saint. Sa pamamagitan nito, makatitiyak ka. Sabi ni Yehan na may relax na mukha. Natakot si Jian Huang at ang iba pa sa Ye Shendian. Bagamat hindi alam ni Yehan mismo kung gaano siya malamang na magtagumpay sa pagkakataong ito, mayroong ilang mga bagay na kaya niyang pasanin ng mag-isa. Hindi siya papayagang pumunta sa Waxian Raoshoy, at sasamahan pa siya. Hindi ito ang gusto ni Yehan na makita. Ang Boundless Raoshoy ay isa sa 3 dakilang lugar ng panganib. Talaga bang nagpasya kang pumunta? Nalaman ni Zug Prajna ang tungkol sa nakaraan at kasalukuyan, at mas marami siyang alam tungkol sa Boundless Raoshoy kaysa kay Jian Huang at iba pa. Tiyak na hindi kasing dali ng sinabi ni Yehan. Tumango si Yehan at sinabi, nakagawa na ako ng desisyon tungkol sa bagay na ito matagal na ang nakalipas. Ngayon ay nakakuha na ng isang foothold ang Ye Shendian sa Central God Realm at nasa tamang landas. Lubos akong nakakaramdam ng ginhawa na nasa iyo ang namamahala sa pangkalahatang sitwasyon, ngunit aalisin ko ang Central God Realm. Ang bagay tungkol sa pagpunta sa Waxian Raoshoy ng God's Domain ay dapat itago sa labas ng mundo, kung talagang may nag-iimbestiga ng palihim, maaari nilang ihayag sa labas ng mundo na ako ay umatras. Tumingin ng malalim si Zugban Roo kay Yehan at dahan-daang tumango, hindi mo kailangang mag-alala tungkol kay Ye Shendian, hindi dapat may sinuman na hindi bukas ang mata at ng ahas na guluhin si Ye Shendian, ngunit ikaw ang isa na maaaring bantayan si Ye Shendian sa huli. Hindi ako, kaya umaasa ako na magkakaroon ka ng magandang paglalakbay. Pagkatapos aliwin sina Jian Huang at ang iba pa, nagsimula ring formal na umatras si Yehan at pumasok sa mundo ng Taoismo. Sa loob ng kalahating buwan, tatagal ang mundo ng Taoista ng ilang taon.
Ganap na maghanda si Yehan bago pumunta sa walang hanggang mahinang tubig wake-up, ang ilang taon na ito ay sapat na. Sa lungsod ng Kapalaran, nakakuha si Yehan ng maraming sinaunang mana, tulad ng buong bersyon ng 9 Changes of Punishing Gods, ang nangungunang 10 spells, ang Arcane Secret Code, ang Magic ng Emperador, at iba pa. Kinailangan ni Yehan na dalisayan ang baliw na jihadist body, ang isinumpang Cetro at ang Sky Coffin na nakuha sa lungsod ng Kapalaran, at gawin silang kanyang sariling mga sandata. Plano ni Yehan na ilagay ang 9 Transformations of Zushen sa dulo, dahil ang paglilinang sa 9 Transformations of Zushen ay nangangailangan ng isang tiyak na lugar upang linangin ang ikatlong clone, na hindi kayang ibigay ng mundong Taoista. Susunod ay ang nangungunang 10 spells, ang Magic ng Emperador, ang lihim na code ng Arcane Magic, ang sining ng Good Luck, ang baliw na Jihad, ang Cetro ng Sumpa, at ang Sky Coffin. Nagsimula muna si Yehan sa nangungunang 10 spells. Ang pagsusumpa sa Heavenly Emperor ay isa sa mga sinaunang nangungunang 10 Diyos. Ang nangungunang 10 spells na ipinasa ay likas na labis na baluktot. Ang nangungunang 10 spells ay nahahati sa 10 layer, at ang bawat layer ay kumokontrol sa sumpa. Ang mga diskarte ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Walang oras upang magsanay, at sa lalong madaling panahon, mahigit sa kalahating taon ang lumipas sa mundo ng Xuanman. Ang nangungunang 10 sumpa ni Yehan ay isinagawa mula sa unang palapag hanggang sa ika-4 na palapag bago huminto. Ngayon ay kinokontrol ni Yehan ang halos 100 uri ng sumpa, at ang discarding sumpa sa ika-4 na palapag ay maaaring sumumpa ng 10,000 tao sa isang pag-iisip, at ang tagal ng spell na ito ay maaaring umabot pa sa 3 henerasyon. Pagkatapos itaas ang nangungunang 10 spell sa ika-4 na antas, hindi na nagpatuloy si Yehan, dahil karaniwang naabot na ni Yehan ang isang bottleneck sa paglilinang ng nangungunang 10 spells. Susunod, sinanay ni Yehan ang Emperor Divine Art. Ang Emperor Divine Art ay isang makapangyarihang martial art na kumokontrol sa mga armas na may espiritual na pag-iisip. Kapag nilinang sa pinakamataas na antas, maaari pa niyang kontrolin ang libu-libong armas, at kontrolin pa nga ang mga armas ng hindi mabilang na mga kalaban. Sa kasalukuyan, maraming mga alagad ng Yeshendian ang nagsasanay ng mahika ng Emperador. Nakakuha si Yehan ng maraming sinaunang mana mula sa lungsod ng Kapalaran, at ang mga alagad ni Yeshendian ay nagsasanay lahat. Sa pamamagitan ng mga sinaunang mana na ito bilang background, ang hinaharap ni Yeshendian ay hindi mailarawan. Isang taon pagkatapos ng mundo ng Taoista, sinimulan na ni Yehan na isagawa ang lihim na code ng Arcane Arts. Mula sa pananaw ng martial arts, ang Arcane Secret Code ay hindi isang tunay na martial arts book. Ipinakikilala at ipinapaliwanag lamang nito ang mga panuntunan ng fusion. Ipasa. Siyempre, kahit na ganoon, binuksan din ng lihim na aklat na ito ng Arcane Arts ang mga bagong pamamaraan ng paglilinang para kay Yehan. Si Yehan ay may maraming batas sa ilalim ng kanyang kontrol, at ang pagsasanib ng mga batas ng parehong katangian ay hindi na mahirap para kay Yehan. Sa ngayon, kaya na itong gawin ni Yehan. Kapag ang 4 na batas ng parehong katangian ay pinagsama sa martial arts, kung ano ang mahirap para kay Yehan ay ang pagsasanib ng mga batas ng iba't ibang katangian sa martial arts. Sa ngayon, ang pinagdadalubhasaan ni Yehan ay ang pagsasanib ng mga batas ng iba't ibang katangian sa martial arts, at ang pagsasanib ng mga batas ng parehong katangian sa martial arts. Kung mas maraming batas ang pinagsama, mas malakas ang kapangyarihang nilikha, at ang mga batas ng iba't ibang katangian ay tugma, kahit na isa o dalawa. Ang pagsasanib ng mga batas ng iba't ibang katangian ay lumilikha ng pambihirang kapangyarihan ng martial arts. Sa susunod na taon, ginamit ni Yehan ang kalahating taon upang isama ang lahat ng kanyang mga batas at lumikha ng higit sa 20 uri ng martial arts. Sa natitirang kalahating taon, nabawi ni Yehan ang kontrol ng higit sa 30 iba't ibang batas, ngunit kahit na ganoon, nakalikha lamang si Yehan ng higit sa 30 uri ng martial arts sa taong ito, ngunit ang kapangyarihan ng bawat isa sa mga martial arts na ito ay hindi isang bagay na maaaring makipagkompetensya sa ordinaryong Emperor Shenzong, at ang batas ng pagsasanib ng iba't ibang katangian ay mas malakas pa, takot. Pagkatapos nito, ginugol ni Yehan ang kalahating taon upang i-upgrade ang Art of Creation sa ika-6 na antas, at isa pang kalahating taon upang i-upgrade ang Mad Jihad Body sa ika-3 antas ng Xiaocheng. Inabot si Yehan ng halos 4 na taon upang mapabuti ang kanyang 5 martial arts sa ganoong antas. Kabanata 3465. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, itinoon ni Yehan ang kanyang paningin sa dalawang mahiwagang sandata, ang Sumpa Cetro at ang Sky Coffin. Ang Sumpa Cetro ay ang mahiwagang sandata na ginamit sa harap ng sinumpang emperador. Ang paggamit ng Sumpa Cetro upang isagawa ang discarding sumpa ay maaaring walang katapusang mapabuti ang kakayahan ng discarding sumpa.
Tulad ng para sa Sky Coffin, hindi alam ni Yehan kung sino ang nag-iwan ng bagay na ito na parang kabaong. Ngunit ang misteryosong Sky Coffin na ito ay isa sa mga nangungunang 10 nakakatakot na pag-iral noong unang panahon. Kalahating buwan tama, umalis si Yehan sa mundong Xuanman. Kalahating taon sa labas, mahigit 4 na taon na ang lumipas sa mundong Xuanman. Sa loob ng 4 na taong ito, halos ganap na nasa sandatahan ni Yehan ang kanyang sarili sa isang limitasyon. Bukod dito, ang 4 na taong ito ay ginugol sa pagpapabuti ng martial arts at pagmaster ng mga sandata. Bagaman hindi sinadya ni Yehan na pagbutihin ang kanyang lakas sa kaharian ng Emperor Shenzong ay napabuti rin, at naabot na niya ang tuktok ng maagang yugto ng Emperor Shenzong. Isang hakbang na lamang ang layo mula sa pagpasok sa midterm realm ng Emperor Shenzong. Sa sandaling ito, sa Yeshendian, 18 direktang alagad ang dumating na isa-isa, naghihintay kay Yehan na umalis sa gate. Sa ngayon nang umaalis si Yehan sa customs, ang 18 direktang alagad na nakakuha ng balita ay dumating sa pangunahing bulwagan ng Yeshendian. Sa pagtingin sa 18 direktang alagad sa harap niya, ngumiti si Yehan at tinanggap ang 18 direktang alagad. Bagaman may layunin si Yehan na samantalahin ang sitwasyon, tungkol sa 18 direktang alagad na ito, tunay na itinuturing ni Yehan ang mga taong ito bilang kanyang sariling mga direktang alagad. Sa makatuwid, para sa kanila, hindi magiging kuripot si Yehan. Ang mga talento ng 18 alagad na ito ay nabago lahat, at ngayon ay nakatanggap sila ng malakas na suporta mula sa kani-kanilang mga puwersa. Ang potensyal sa hinaharap ay walang limitasyon. Kung makakuha sila ng ilang makapangyarihang sinaunang mana, ang kanilang potensyal ay walang katapusang bubuo. Tulad ng sinabi ko, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Tulad ng kung gaano karami ang maaari ninyong makamit, nakasalalay ito sa inyong sariling pagsisikap at good luck. Sa itaas ng unang lugar, sinabi ni Yehan na may ngiti sa kanyang mukha. Salamat, Master. Nagalak ang 18 direktang alagad. Sa simula, binigyan sila ni Yehan ng kapalaran, na ginawang mga nagniningning na henyo ang mga ordinaryong alagad noon. Ang lahat ng ito ay ibinigay sa kanila ni Yehan. Para kay Yehan, mayroon silang walang katapusang damdamin sa kanilang mga puso. Ngayon na binigyan sila ni Yehan ng isa pang pagkakataon, naiisip na nila ang mga nakakagimbal na pagbabago sa hinaharap. Gayunpaman, binibigyan ko kayo ng pagkakataong ituloy ang higit na kapangyarihan, kaya hindi kayo dapat gumawa ng masama. Agad na sinabi ni Yehan. Gusto kong sundin ang mga turo ng Master. Nagagawa kong magkaroon ng lahat ng mayroon ako ngayon dahil sa Master. Susundin ng mga alagad ang Master bilang isang halimbawa sa buhay na ito, at hindi kailanman magiging taksil na kontrabida na nagtraidor sa kanyang tiwala at nagtraidor sa kanyang Master. Tumango si Yehan, kinopya ang 18 kopya ng inihandang mana, at ipinasa ito sa 18 direktang alagad. Siyempre, imposible para sa bawat isa sa 18 sinaunang mana na ito na magkakaiba. 18 sinaunang mana sa katunayan, mayroon lamang 6 na kopya, ngunit ipinasa ang mga ito sa 18 personal na alagad. Ang mana na iniwan ng sinaunang emperador ng langit ay ang pangarap ng maraming malalakas na tao sa mundo. Kahit sina Nan Wenqing at Muhailan, na nakapasok sa lungsod ng kapalaran, ay hindi nakakuha nito, ngunit ilang maliliit na mana lamang. Kung hindi mga alagad ni Yehan ang mga taong ito, hindi nila sana nakamit ang gayong malaking pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, bagamat nagtataglay si Yehan ng maraming sinaunang mana, kung ang mga manang ito ay hindi ibinigay ng kanyang sarili, tanging ang mga alagad lamang ni Yeshendian ang maaaring maglinang, at ang iba huwag mo ring isipin. Ang 18 direktang alagad ay pansamantalang nanirahan sa Yeshendian at natanggap ang mana ng sinaunang emperador. Nangyari na ang Yeshendian ang pinakamahusay na dojo kung saan nila maaaring matuno ang mana, at bilang mga direktang alagad ni Yehan, natural na ang Yeshendian ang kanilang tahanan. Gayunpaman, pagkatapos ipakita ang sinaunang mana sa 18 direktang alagad, umalis si Yehan sa Ye Temple at nagtungo patungo sa Spineless Land. Sa halos 4 na taon sa mundong Taoista, tinaas na ni Yehan ang lahat ng kanyang martial arts sa isang kritikal na punto. Tanging ang 9 Transformations of Zushen ang hindi pa opisyal na nagsimula, dahil ang pagsasanay ng 9 Transformations of Zushen ay nangangailangan ng isang tiyak na lugar, at wala ang dagat ng kulog sa lupain ng mga Tagaytay ay tama para kay Yehan. Isang araw pagkaraan, dumating si Yehan sa gilid ng Lehai muli. Sa pagtingin sa itim na dagat na ito, direktang naglakad si Yehan sa dagat ng kulog. Ang paglilinang ng God of Punishment ay gumagamit ng asensya at dugo bilang isang gabay, ang makalangit na kulog ay naghahadges ng isang katawan, ang nagngangalit na apoy ay nagsisilbing isang hurno, at ang mga natitirang kaluluwa ay nagsisilbing mga iniisip, na nagpapalapot ng mga avatar.
Ang unang hakbang na ito ay gamitin ang kanilang sariling dugo upang bumuo ng isang pinababang bersyon ng clone sa ilalim ng paghahagis ng Thunder. Ang hakbang na ito ay labis na kritikal, dahil ang Tianlei ay may sariling pagka-espiritual. Ang pagka-espirituhan ay ibibigay din sa clone, upang ang clone ay magkaroon ng pagka-espiritual at hindi isang mapurol na puppet. Sa hakbang na ito, hindi maaaring palitan ang Thunder attribute law ni Yehan, tanging ang tunay na Heaven and Earth Thunder ang may pagka-espirituhan. Pagkatapos ito ay pinapalambat ng mabangis na apoy, at ang karunungan ay pinapalapot sa natitirang kaluluwa, upang ang avatar ay maging pareho sa Diyos. Gayunpaman, ito ay ang paraan lamang ng paglilinang ng unang tatlong pagbabago. Sa ngayon, nilinang na ni Yehan ang dalawang clone, at sinanay lamang ng 9 transformations of Zushen ang unang dalawang pagbabago. Ngayon ay malapit ng sanayin ni Yehan ang ikatlong pagbabago ng 9 transformations of Zushen, na nagpapalapot sa ang ikatlong clone. Sa isang iglap nang pumasok si Yehan sa dagat na puno ng nakakatakot na kulog at kidlat, sa itaas ng walang katapusang langit, ang malalakas na kulog at kidlat ay galit na dumapo sa kanyang katawan. Sa kasalukuyang estado ni Yehan at sa lakas ng kanyang katawan, ang tila nakakatakot na kulog at kidlat na ito ay talagang hindi makapinsala sa katawan ni Yehan. Siyempre, ang lakas ng kidlat ay hindi kinakailangang maging malakas para kay Yehan na palaputin ang kanyang avatar. Sa gitna ng dagat ng kulog, karaniwang walang pumupunta dito. Umupo si Yehan ng nakakross sa walang katapusang dagat ng kulog, hinahayaan ang mga kulog na dumapo sa kanyang katawan tulad ng mga bomber. Kabanata 3466. Agad, isang patak ng asensya ng dugo ang pinilit na lumabas sa katawan ni Yehan at lumitaw sa itaas ng ulo ni Yehan. Mula sa asensya ng dugo, mayroong isang labis na pag-agos ng puwersa ng buhay. Boom boom boom. Ang mga kulog ay bumababa ng isa-isa. At ang dugo ng asensya ni Yehan ay parang isang carrier, na baliw na tinitiis ang pagpapalambot ng mga kulog, habang kinokontrol ni Yehan ang patak ng dugo na ito, tulad ng isang gumugulong sphere, na patuloy na binabago ang hugis nito. Pagkatapos ng isang oras, ang patak ng dugo na iyon ay naging mas makapal at mas marilag sa ilalim ng pagpapalambot ng Thunder, at sa ilalim ng kontrol ni Yehan, ang patak ng dugo na ito ay naging isang miniature na bersyon ng hugis ng katawan ng tao. Ang unang hakbang na ito ay matagumpay. Agad, sa isang pag-iisip sa isipan ni Yehan, ang walang katapusang apoy ay biglang bumulwak sa paligid niya. Sa sandaling ito, ang radius ni Yehan na 100 metro ay naging isang dagat ng apoy. Mula sa loob ng dagat ng apoy, mayroon ding isang nakakatakot na pag-agos ng kulog at kidlat, gumalaw. Ang apoy ang hurno. Nagpakawala si Yehan ng isang mababang sigaw, kasing laki ng isang sampal, tulad ng isang miniature na humanoid clone, na ganap na nababalot ng walang katapusang apoy. Ang ganitong uri ng pagpapalambot ay upang gawing materyal ang clone at magkaroon ng isang malaking pangangatawan. Ang hakbang na ito ay tulad ng isang mainit na bola. Tinunaw na bakal, sa sandaling iwanan nito ang init, nagiging matigas at mas hindi masisira ang mga ito. Inabot si Yehan ng buong kalahating araw para sa hakbang na ito. Sa ilalim ng pagpapalambot ng walang katapusang apoy, ang avatar ay tila nagpapalapot ng isang malaking katawan, na puno ng pagkalastiko, at malinaw niyang nakita ang mga ugat sa kanyang katawan. Ito ay ang huling hakbang lamang. Binawi ni Yehan ang apoy na kinokontrol niya, at isang sinag ng kapangyarihan ng kaluluwa ang inihiwalay mula sa kanyang sariling kaluluwa ni Yehan at isinanib sa isipan ng clone. Sa gitna ng leyhay, dalawang magkatulad na Yehan ang nakaupo ng nakakross sa gitna ng leyhay. Sa sandaling ito, pinagsama-sama ni Yehan ang ikatlong clone at nakumpleto ang ikatlong pagbabago. Gayunpaman, hindi huminto si Yehan doon. Noong nakaraan, taglay lamang ni Yehan ang paraan ng paglilinang ng unang tatlong pagbabago ng 9 transformations of Zushen. At ngayon na nakuha niya ang buong bersyon ng 9 transformations of Zushen, syempre gustong linangin ni Yehan ang ilang mas maraming clone. Sa pagpupunta sa walang hanggang mahinang tubig, mas malakas ang sariling lakas ay makakaligtas sa mga hindi kilalang panganib na iyon, mas mataas ang pagkakataong buhayin si Madman G. Gayunpaman, ang paraan ng paglilinang ng ikaapat na pagbabago ng Zushen 9 transformations ay iba sa unang tatlong pagbabago. Ang unang tatlong pagbabago ay ginagabayan ng sariling esensya at dugo. Ang nalalabi sa sarili ay nagbibigay ng kamalayan sa avatar. Hindi ito ang kaso para sa ikaapat na pagbabago, dahil ang ikaapat na pagbabago ay kailangang ubusin ang kalahati ng kapangyarihan ng kaluluwa ng Diyos at kalahati ng kapangyarihan ng kaluluwa, na tiyak na isang nakakatakot na figure, dahil mas mababa ang kapangyarihan ng kaluluwa ng practitioner, direktang nakakaapekto ito sa kanyang sarili. Maaaring maging sanhi pa nga ng pagbaba ng kaharian ang kapangyarihan ng combat.
Gayunpaman, hindi pa rin handa si Yehan na huminto, dahil sa sandaling matagumpay na malinang ang ikaapat na pagbabago at mapalapot ang ikaapat na avatar, bibigyan nito ang Diyos at ang avatar ng isang napakatakot na kakayahan. Ang sining ng paglilipat. Ang kakayahan na ito ay lubhang abnormal, kahit na lampas sa kasalukuyang pagkakakilala ni Yehan. Ang diskarteng paglilipat ay maaaring gawing mapagpalitan ang Diyos at ang avatar. Ito ay tulad ng, ang Diyos ay nasa punto A, at ang avatar ay nasa punto B, at ang Diyos ay direktang nawala mula sa punto A sa pamamagitan ng pagdama sa avatar, at lumilitaw sa punto B. Hindi pa nakakita si Yehan ng gayong nakakatakot na kakayahan. Kung ang avatar ay nasa lahi ng tao, at ang Diyos ni Yehan ay nasa Central God Realm, kung gayon ang Diyos ni Yehan ay maaaring lumitaw sa lahi ng tao sa isang iglap. Ang ganitong uri ng baluktot na kakayahan ay mas mahusay kaysa sa pagtiklop sa kawalan, ang espasyo ang teleportation ay mas nakakatakot. Bukod dito, sa kaso ng isang avatar lamang, si Yehan ay mayroon na ngayong tatlong avatar. Kung ang isa sa tatlong avatar ay nasa lahi ng tao, ang isa ay nasa lahi ng demonyo, at ang isa pa ay nasa lahi ng Diyos, si Yehan mismo ay maaaring lumitaw sa tatlong lugar na ito sa parehong oras. Sa pagtataglay ng gayong baluktot na kakayahan at ang diskarteng pagbabago ng hugis, syempre kinakailangan ni Yehan na linangin ang ikaapat na clone, kahit na kailangan niyang bayaran ang kalahati ng kanyang kapangyarihan ng kaluluwa, hindi mag-aatubili si Yehan na gawin ito. Ang ikaapat na pagbabago ay ang pagsasanib ng sariling dugo sa kalahati ng kapangyarihan ng kaluluwa ng Diyos, at pagkatapos ay palambutin ito ng kulog at ihagis ang katawan sa apoy. Sa ganitong paraan lamang maaaring malinang ang ikaapat na clone, at sa ganitong paraan lamang maaaring paghiwalayin ang ugnayan sa pagitan ng clone at ng Diyos. Nagtataglay ng sining ng paglilipat. Dahil ang pundasyon na sumusuporta sa diskarteng pagbabago ng hugis at paglilipat ay malakas na kapangyarihan ng kaluluwa. Agad, nagpatuloy si Yehan na linangin ang ikaapat na clone, kalahati ng kanyang kapangyarihan ng kaluluwa ang inihiwalay ni Yehan, ang matinding sakit, kahit para sa kanya ngayon, ay tila 1,000 hiwa. Ang kalahati ng kapangyarihan ng kaluluwa ay sapilitang inihiwalay, at sa pagdaragdag ng isang patak ng dugo na muling nakuha, sa sandaling ito, nakaramdam lamang si Yehan ng isang malakas na kahinaan na tumama sa kanyang buong katawan, na halos nagpahimatay sa kanya sa dagat ng kulog na ito. Muli, tumangala si Yehan sa langit, ang kanyang walang hanggang diwa ng pakikipaglaban ay kumalat tulad ng isang alon, at sa susunod na sandali, isang nakakatakot na kulog ang tumama sa kanya tulad ng isang sinag ng ilaw. Nauunawaan ko. Narito ang pagsasalin sa Tagalog ng teksto sa Tagalog. Junior Novels. Tahanan. Golden Eye. Kabanata 3467. Kabanata 3467. Central God Territory, Dark Secret Realm. Sa sandaling ito, sa harap ng marilag at malawak na madilim na templo, dahan-daang lumitaw ang isang gwapo at dominante na figure na nakasuot ng puting damit na Shengzo. Hawak ng kalaban ang isang sinaunang espada sa kanyang kamay, at sa pagitan ng kanyang mga kilay, mayroong isang espada tulad ng pananampalataya. Ang gayong mahiwagang imprint. Nang dumating ang kabilang partido, natuklasan kaagad ito ng mga alagad ng Dark Temple. Sa isang iglap, lumitaw ang isang makapangyarihang legion mula sa Dark Temple. Huminto ang mga paparating, bakit sila pumunta? Malamig na tiningnan ng malakas na lalaki sa madilim na templo ang binata na nakasuot ng puting damit. Sa sandaling ito, nakita ko ang binata na itinaas ang kanyang ulo at dahan-daang inihayag ang kanyang mukha. Ang mga suwail na mata na iyon ay nagdala ng walang katapusang kalikasan at dominanti. Ang unang emperador ay dumating para sa hamon, hayaan si Gao Shenggeyo na lumabas, upang hamanin. Unang emperador. Sa pagtingin sa suwail na binata na itinaas ang kanyang ulo sa sandaling ito, sumimangot ang malakas na lalaki ng Dark Temple. Ang kabilang partido ay ang magiging kahalili ng lahi ng Diyos, at hindi kayang baliwalain ng Dark Temple. Hindi nagtagal, si Gao Shenggeyo, na nakatanggap na ng balita, ay dumating sa harap ng unang emperador. Tiningnan niya ang unang emperador na may masamang ekspresyon. Maraming tao sa Demon Continent ang nag-uusap tungkol sa kanya, ang punong alagad ng Dark Heavenly Emperor. Sa ngayon, ang unang emperador ng Protoss ay dumarating din upang hamanin siya. Sa tingin ba talaga niya na si Gao Shenggeyo ay isang stepping stone para sa mga walang kapantay na figure sa Gods and Demons Continent? Gusto mo akong hamanin? Tiningnan ni Gao Shenggeyo ang unang emperador na may masasamang mata. Tama ang narinig mo, hindi ko alam, nangangahas ka bang lumaban? Sabi ng unang emperador ng basta-basta. Bakit mo ako hinahamon? Narinig ko na sa labanan ni Yeshendian, ginamit niya ang dalawang galaw para talunin ka, kaya gusto ko talagang subukan ito. Kung ito ang aking unang emperador, kaya ba niya kayong talunin sa loob ng isang galaw?
Walang pakialam na tumingin ang unang emperador, hindi nag-iisip kung gaano kapangit ang mukha ni Gao Shenggeyo kung sasabihin niya ito. Mula nang lumabas ang unang emperador at marinig na natalo ni Ye Han si Gao Shenggeyo, ang unang alagad ng Dark Heavenly Emperor, sa dalawang galaw, ang unang emperador ay nagkaroon ng ideya na hamanin si Gao Shenggeyo. Tulad ng para sa paghamon kay Ye Han, maliban kung matatalo niya si Gao Shenggeyo sa isang galaw sa pagkakataong ito. Sa madaling salita, si Gao Shenggeyo ang bato ng pagsubok ng unang emperador, ngunit gamit si Gao Shenggeyo, isang malakas na lalaki sa tuktok ng banal na emperador ng Tibet, bilang bato ng pagsubok, makikita kung gaano kalakas ang kumpiyansa ng unang emperador pagkatapos niyang umalis sa customs. Nang marinig ang mga salita ng unang emperador, ganap na dumilim ang mukha ni Gao Shenggeyo, ang kanyang walang uliran na galit ay tila nagpapasabog sa kanyang katawan. Unang emperador, humihingi ka ng kamatayan. Sa sandaling ito, hindi na mapigilan ni Gao Shenggeyo ang galit sa kanyang puso, at sumiklab ito sa lahat ng dako. Bilang punong alagad ng Dark Heavenly Emperor, siya ay sikat sa buong mundo daan-daang taon na ang nakalipas, at sa panahong ito, tumagal ng mas mababa sa 2 buwan. Paano niya lulunukin ang paghingang ito nang minamaliit siya ng 2 junior ng sunod-sunod? Tawa. Ang Magic Sword ay hindi nakashid, at ang napakalaking Magic Sword Light, na nagdadala ng nakakapangwasak na galit, ay dumating upang pumatay gamit ang isang espada. Ang isang bagong henerasyon ay pumapalit sa luma, Gao Shenggeyo, ang iyong panahon ay matagal nang lumipas, ikaw, ay lipas na sa panahon. Bigla, isang banal na espada, na sumusunod sa espada ng unang emperador palabas ng kaluban nito, ang sinag ng espada na iyon, na parang upang saksakin ang mga mata ni Gao Shenggeyo, ay direktang pinutol ang nakakatakot na demonic sword light sa mga piraso, pagkatapos, tumama ang espada na iyon sa katawan ni Gao Shenggeyo. Hindi maganda. Nasindak si Gao Shenggeyo. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumagos na ang espada na iyon sa katawan ni Gao Shenggeyo. Winasak ni Ye Han si Jin Liuja sa huling labanan. Kung walang proteksyon ni Jin Liuja sa sandaling ito, malubhang nasugatan si Gao Shenggeyo sa harap ng unang emperador. Sa isang suntok, natalo si Gao Shenggeyo. Sa harap ng madilim na templo, si Gao Shenggeyo ay malubhang nasugatan na parang tinamaan ng kidlat. Ang nakakatakot na butas ng espada sa kanyang katawan ay patuloy na dumudugo, at sa itaas ng sugat, mayroong isang labis na nakakatakot na aura ng swordsmanship, na tumagal ng mahabang panahon. Nang makita ang eksenang ito, natakot ang mga powerhouse ng Dark Temple. Sa pagharap sa unang emperador, natalo si Gao Shenggeyo sa halos isang galaw, at walang kapangyarihang lumaban. Maaari ba na ang unang emperador ay mas nakakatakot kaysa kay Ye Han? Sa pagdating sa conclusion na ito, habang nagagalit ang malalakas na tao ng Dark Temple, natakot din sila. Napakakatakot na Evildor kaysa kay Ye Han. Gao Shenggeyo, iyon lang. Ibinawi ng unang emperador ang kanyang espada pabalik sa kaluban nito, tumalikod at umalis, na nakaramdam ng kaunting pagkadismaya sa kanyang puso, at isang bagong diwa ng pakikipaglaban ang pinasindi. Si Gao Shenggeyo at ang kanyang tulad ay hindi karapat-dapat na maging kanyang bato ng pagsubok, lalo na ang kanyang kalaban, kahit na ang kalaban ay 100 taon na ang nakalipas, siya ay isang kilalang Evildor sa mundo, ngunit hindi pa rin siya karapat-dapat. Ye Han, matagal ko nang hinihintay ang laban na ito. Ngayon na wala na ako sa customs, dapat lumabas na rin ang 3 lalaking iyon, tama. Kabanata 3468. Tumingin sa malayo ang unang emperador at mabilis na sumulong. Sa sandaling ito, sabik siyang labanan si Ye Han upang patunayan ang kanyang lakas. Gusto niyang malaman ng lahat sa mundo na ang kanyang unang emperador ay ang number 1 pa rin na walang kapantay na figure sa Diyos at Demon Continent, walang sino man ang makakayanig sa kanyang posisyon, kahit na si Ye Han. Hindi nagtagal, ang balita na pumunta ang unang emperador sa Dark Temple upang hamanin si Gao Shenggeyo ay kumalat tulad ng apoy sa damuhan. Umabot din ang balitang ito sa pandinig ng maraming tao sa Central God Territory sa loob lamang ng kalahating araw. Natalo si Gao Shenggeyo sa pamamagitan ng espada ng unang emperador, na nagpidama sa lahat ng kakilabutan ng unang emperador. Ano? Pumunta ang unang emperador upang hamanin si Gao Shenggeyo, at tinalo pa nga si Gao Shenggeyo gamit ang isang espada. Sa katunayan, nababaliw na ngayon ang Dark Secret Realm. Nasaksihan pa nga ng ilang tao ang laban na iyon sa kanilang sariling mga mata. Ang pagganap ni Gao Shenggeyo sa harap ng unang emperador ay mas masahol pa kaysa kay Ye Han. Malubha siyang nasugatan. Naging napakatakot ang unang emperador. Karapat-dapat siyang maging kahalili ng mga sinaunang Diyos at demonyo, ngunit bakit niya hinamon si Gao Shenggeyo? Bakit niya hinamon si Gao Shenggeyo? Walang suman ng loob sa pagitan nilang dalawa. Natatakot ako na patunayan ang isang bagay.
Sa araw kung kailan itinatag ang Ye Temple, malubhang nasugatan si Gao Shenggeyo ni Ye Han sa dalawang galaw. Ngayon ang unang emperador ay pupunta upang hamanin si Gao Shenggeyo. Siguro ito ay upang ipaalam sa mundo na ang kanyang unang emperador ay hindi mas masahol kaysa kay Ye Han, mas mahusay pa nga kaysa kay Ye Han. Kung ito ang kaso, napatunayan na niya ang kanyang lakas sa mundo sa pamamagitan ng labanang ito. Gayunpaman, nakuha na niya ang mana ng mga sinaunang Diyos at demonyo, at tatayo siya ng mas mataas kaysa kay Ye Han sa hinaharap. Ngunit bakit hindi niya direktang hinamon si Ye Han? Ngunit hinamon si Gao Shenggeyo na natalo ni Ye Han. Hindi ko alam, marahil gusto lamang ng unang emperador na ipaalam sa mundo na hindi siya mas masahol kaysa kay Ye Han, o mas malakas pa. Hindi. Ayon sa impormasyong nakuha ko, pagkatapos talunin si Gao Shenggeyo gamit ang isang solong espada, umalis ang unang emperador sa Dark Secret Realm, pumasok sa Wanzhou, lumampas sa Wushu, at dumiretso sa Zhongzhou. Pumunta siya sa Zhongzhou upang hamanin si Ye Han. Ano, hamanin si Ye Han? Hinamon ba muna ng unang emperador si Gao Shenggeyo, upang masuri ang lakas ni Ye Han sa pamamagitan ng lakas ni Gao Shenggeyo? Hindi imposible. Pumunta tayo sa Zhongzhou. Sa sandaling dumating ang unang emperador upang hamanin, tiyak na lalabas si Ye Han upang lumaban. Sa oras na iyon, magkakaroon ng isang labanan sa tuktok ng batang henerasyon sa Tianlong Holy City. Habang kumakalat ang balita, nang ang maraming tao sa Zhongzhou ay nagulat sa lakas ng unang emperador, hinulaan nilang lahat ang susunod na layunin ng unang emperador at hinamon si Ye Han. Ang labanan na ito ay tiyak na hindi dapat palampasin. Maraming tao, lahat sila ay nagmamadali patungo sa Zhongzhou Tianlong Holy City. Ngunit sa sandaling ito, nililinang pa rin ni Ye Han ang ikaapat na pagbabago ng 9 transformations of Zushen sa dagat ng kulog, at nilinang ang ikaapat na clone. Ang hakbang na ito ay hindi madali, tulad ng unang pagbabago ni Ye Han ng 9 transformations of Zushen, at kakalilinang pa lamang ni Ye Han ng ikatlong clone, na nawalan ng isang patak ng asensya ng dugo, at ngayon ay patuloy na nililinang ang ikaapat na clone, na gumamit ng isa pang patak ng dugo, kasama ang kalahati ng kanyang kaluluwa. Dahil labis na mahina, natural na magiging mas mahirap na isagawa ang ikaapat na pagbabago. Sa kailaliman ng dagat ng kulog, walang katapusang kulog ang bumaba ng baliw. Sa sandaling ito, nagbabago ang ikaapat na avatar ni Ye Han. Gayunpaman, tumagal si Ye Han ng buong isang araw para sa antas na ito, at ang lahat ng aspeto ay dumanas ng malaki. Kasabay nito, sa Tianlong Holy City, habang mas maraming tao ang humula sa susunod na layunin ng unang emperador, maraming makapangyarihang tao mula sa iba't ibang estado ang dumating sa Tianlong Holy City, at nakatayo sila sa Yeshendian, sa paligid, ngunit walang sinuman ang nangahas na lumapit ng masyadong malapit, upang hindi masaktan ang buong Ye Temple. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat sa Gods and Demons Continent kung gaano kalakas si Yeshendian, kahit na yumuko ang Darkness Temple sa harap ni Yeshendian. Hindi ko alam kung nakuha ni Ye Han ang balita. Tumangala ang maraming tao sa malawak at kahangahangang Ye Temple na may pagkamangha sa kanilang mga mata. Sa ngayon, natalo ng unang emperador si Gao Shenggeyo gamit ang isang espada, at nagkaroon ng maraming ingay. Bilang master ng Ye Temple, paano hindi malalaman ni Ye Han? Ngayon ay naghihintay na kami sa pagdating ng unang emperador. Uy, iyon ay, parating na ang unang emperador. Sa oras na ito, sa kawalan sa harap ni Yeshendian, mayroon pa ring nag-iisang swordsman na nakasuot ng puting shengzo, isang tao na may isang espada, na parang gusto niyang hamanin ang malakas sa mundo, ang unang emperador ay dumating na. Nang makita ang pagdating ng unang emperador, sa paligid ng Yeshendian, mayroong mga nag-aalab at naghihintay na mata na nagmamasid sa kanya. Ye Han, lumabas ka para lumaban. Sa ilalim ng titig ng mga matang iyon, ang boses ay labis na malamig at matalim, na nagdadala ng isang malakas na diwa ng pakikipaglaban, na tumatagos sa langit, upang marinig ng mga alagad ng buong Yeshendian ang mga salitang ito. Gayunpaman, sa pagharap sa tunog ng pakikipaglaban sa labas ng bulwagan, ang buong Ye Temple ay nakakagulat na tahimik, at walang tunog na nagmula rito. Nang makita ito, lalong lumakas ang diwa ng pakikipaglaban sa unang emperador, matandang kaibigan, alam mong narito ako, ayaw mo bang sumulong? Ang lahat sa mundo ay nakatitig din kay Yeshendian ng malapitan, ngunit nakakagulat pa ring tahimik si Yeshendian. Anong nangyari? Ayaw bang lumaban ni Ye Han? Sa Yeshendian, ang lahat ng matataas na antas ng pinuno ng Yeshendian ay nagtipon sa sandaling ito. Tiningnan nila si Zhou Banroo ng isa-isa. Wala si Ye Han. Ngayon na nasa kapangyarihan ang kabilang partido, anumang desisyon ay dapat aprobahan niya. Deputy Hallmaster, may labanan sa labas ng unang Emperor's Hall. Susuko na lang ba tayo na ganito?
Ang mga bata at malalakas na lalaki sa Youth League ni Ye Shendian ay tumingin lahat sa pakikipaglaban. Tumitawa sa Ye Shendian at Yehan. Kabanata 3469. Nanawagan lang para sa labanan. Hayaan siyang tumawag hanggat gusto niya, at ipaalam niya. Hindi pinapayagan ng sinumang alagad ni Ye Shendian na lumaban. Walang emosyong sinabi ni Zugban Roo. Nang marinig ito, nagyelo ang mga batang malalakas na lalaki sa grupo ng kabataan at tumangging lumaban. Hindi ba nito pinagtatawanan ng mga tao si Ye Shendian dahil sa kakulangan nila ng lakas ng loob, at si Yehan dahil sa pagkatakot sa unang emperador? Deputy Hallmaster, ang Ye Temple ko ay itinatag hindi pa katagal, at katatag lang ang isang reputasyon. Kung hindi ako lalaban ngayon, natatakot ako na pagtatawanan ng mga tao ang aming Ye Temple at ang Hallmaster. Hindi maintindihan ni Shang Moxie ang desisyon ni Zug Prajna. Ang lahat ng mga grupo ay tulad nito. Bagaman natalo ng unang emperador si Gao Shenggeyu gamit ang isang espada, siya ay talagang napakalakas, ngunit mahina ba ang malalakas na kabataan sa grupo ng kabataan ng Ye Shendian? Natural, hindi sila mahina, at sa kanila, sina Ye Cheni, ang hari ng langit, at Yu Honghuang, ang hari ng Ashura, ang pinaka-nakakatakot. Kung lumapit sila upang hamanin ang unang emperador, maaaring wala silang pagkakataong manalo. Bagaman alam ng mga bata at malalakas na miyembro ng Youth League na nakuha ng unang emperador ang mana ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa lungsod ng kapalaran, at ngayon ay nangangahas siyang hamanin si Yehan, ang kanyang lakas ay tiyak na hindi mahina, ngunit masyadong nakakainsulto na hindi lumaban. Bakit? Ang kanyang unang emperador ay sumigaw ng 2 beses sa labas ng bulwagan, kaya hindi mo mapigilan ang iyong paghinga. Mahinang sinabi ni Zog Prajna, sa hinaharap, kayong lahat ang magiging haligi ng Ye Shendian, umiiral ang mga higanti, ngunit ang maliit na pasensya na ito, bakit ako ang mahalagang gawaing ito? Gayunpaman, hindi maganda para sa mga tagalabas na maliitin si Ye Shendian. Kung ako, Yu Honghuang, ay lumaban, maaaring wala siyang pagkakataong manalo sa unang emperador. Sabi ni Yu Honghuang na may pagkunot ng noo, hindi kailanman natakot sa anumang hamon, hindi ko gusto na maging walang silbi na nakakulong sa Ye Shendian, pinagtatawanan nito ang mga tao. Sino ang nangahas na maliitin ang milyon-milyong tao sa aking Ye Temple at ang daan-daang libong alagad ng banal na hari? Ang mga chismis na iyon ay walang iba kundi mga langgam, ano ang pakialam mo sa kanila? Kalmadong sinabi ni Zog Prajna, hayaan ang unang emperador na sumigaw hanggat gusto niya sa labas ng bulwagan. Kung mawalan siya ng pasensya, natural siyang aalis. Kung handa siyang maghintay, natural siyang maghihintay hanggang sa bumalik siya. Sa sandaling ito, habang nananawagan ang unang emperador na lumaban ng isa-isa, walang sagot si Ye Shendian, kahit si Yehan ay hindi lumitaw, narito na ang mga tinig ng talakayan, hindi lumaban si Yehan, at hindi tumugon si Ye Shendian. Ito ay talagang mahirap unawain. Yehan, lumabas ka at lumaban. Ang mukha ng unang emperador na puno ng makapangyarihang diwa ng pakikipaglaban ay unti-unting naging malamig. Pumunta siya rito na may malaking ambisyon, iyon ay upang year-okan si Yehan na dating tumapak sa kanya sa lungsod ng kapalaran. Ang pananahimik ni Ye Shendian sa sandaling ito ay nagbigay na sa kanya ng pagnanais na itaas ang kanyang espada at patayin si Shang Ye Shendian. Gayunpaman, sa pagharap sa panawagan ng unang emperador na lumaban muli, hindi pa rin tumugon ang buong Ye Temple. Anong nangyayari? Natatakot ba si Yehan? Sa malakas na personalidad ni Yehan, hindi dapat ito. Ngunit bakit hindi nang ahas si Yehan na lumabas para lumaban? Maaari ba na natalo ng unang emperador si Gao Shenggeyu gamit ang isang espada, na nagpapalam sa kanya na wala siyang pagkakataong manalo laban sa unang emperador? Kaya hindi siya nang ahas na lumabas para lumaban. Hindi imposible. Bagaman ang kapangyarihan ng labanan ni Yehan ay kinikilala sa buong mundo bilang baluktot, ang unang emperador ay hindi rin mahina, at nakuha rin ng unang emperador ang mana ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa lungsod ng kapalaran. Ang kanyang potensyal sa hinaharap ay lumampas na kay Yehan, ngayon na natalo ng unang emperador si Gao Shenggeyu gamit ang isang espada at dumating upang hamanin, maaaring nararamdaman ni Yehan ang panganib, kaya dapat lamang siyang tumahimik. Ngunit sa ganitong paraan, hindi ba sinasang-ayunan ni Yehan sa labas ng mundo na hindi niya katapat ang unang emperador? Kung titingnan mula sa kasalukuyang sitwasyon, hindi nakalaban ni Yehan ang unang emperador, kahit na ito ay nagpapahintulot o tumatanggap ng hamon. Ngayon na wala na sa customs ang unang emperador, dapat din gumawa ng mga galaw ang tatlong walang kapantay na figure. Susunod, magiging panahon ng kanilang apat na walang kapantay na figure, tulad ng para kay Yehan, walang iba pang apat na walang kapantay na figure, maaari siyang maging pinakamahusay, ngunit ngayon, maaari lamang siyang mabawasan sa isang sumusuportang papel. Oh,
Talagang nakakadismaya. Akala ko magkakaroon ng isang batang henerasyon na tunggalian sa Tianlong Holy City ngayon, ngunit hindi ko inaasahan na si Yehan ay magiging napakalungkot na wala man lang siyang lakas ng loob na lumaban. Nakakadismaya talaga. Ngayon, iniiwasan niyang lumaban sa halip na lumaban. Lumipas na ang panahon ni Yehan. Kahit na binuksan niya ang gayong malaking Ye Temple, hindi niya magagawang ihambing sa iba pang apat na walang kapantay na figure sa hinaharap. Oo, natatakot ako na sa loob ng ilang taon, aalalahanan na lamang ng mga tao sa mundo ang apat na walang kapantay na figure sa Gods and Demons continent sa halip na ang limang walang kapantay na figure. Ye Shendian? Yehan? Tila pagkatapos ihayag ang kanyang tunay na kulay, isa lamang siyang tao na naghahangad ng katanyagan. Kung hindi dahil sa mga makapangyarihang taong nakatayo sa likod niya, siya ay isang alagad ng ninuno ng Taoista, natatakot ako na hindi niya sana naabot ang kung ano siya ngayon. Huwag na nating pag-usapan si Yehan, kahit na ang malalakas na tao sa Young and Middle Youth League ng Ye Temple ay sinasabing may walang limitasyong potensyal sa hinaharap, at namamahala sila sa maraming alagad ng banal na hari sa Ye Temple. Hindi. Sa labas ng Ye Shendian, ang lahat ng uri ng boses ay patuloy na umalangaw-ngaw sa mundo, at ang mga bigong matang iyon ay nakatitig kay Ye Shendian, at higit pa, direkta nilang siniraan ang lahat sa Ye Shendian. Sa pangunahing tuktok ng Ye Shendian, ang mga mata ng lahat ng malalakas na batang lalaki sa grupo ng kabataan ay may ginaw sa kanilang mga mata. Natural nilang maririnig ang napakaraming talakayan sa labas, ngunit hindi sila maaaring sumulong upang lumaban, maaari lamang nilang pigilan ang mga nagdaramdam na pinilit pababa. Sa kabilang banda, bumalik si Zugban Roo sa Jiangshan Pavilion ng walang pakialam, umupo sa recliner, uminom ng tsaa ng walang pagmamadali, at nagbasa ng mga sinaunang aklat. Tila hindi niya narinig ang nagngangalit na paninirang puri sa labas. Sister Yeching? Sino ang lalaking iyon sa labas? Paano siya nangangahas na pumunta sa Ye Shendian upang maghanap ng gulo? Nakita rin ng lahat ng mga batang babae sa Tianlong Peak ang eksena sa labas ng bulwagan. Isa siyang napakalakas na lalaki. Sabi ni Yeching, ngunit gaano man siya kalakas, maaari lamang siyang maging mababa sa isang tao sa huli, ngunit kayang supalan ng babaeng si Zug Proj na ang grupo ng mga rebeldeng lalaki ni Ye Shendian. Hindi masama na unti-unti niyang naisguro ang kanyang posisyon bilang Palace Master. Yehan, matagal na akong naghintay para sa labanan ngayon, ang aking unang emperador. Gusto mo bang maging duwag na umurong ang ulo at kinukutya ng mundo? Kabanata 3470. Ang mukha ng unang emperador ay nagyelo, at ang nakakatakot na diwa ng pakikipaglaban na iyon ay nabago na sa isang marahas na aura. Gayunpaman, ang sumagot sa unang emperador ay ang nakakatakot pa ring katahimikan, at walang boses na tumutugon sa kanya mula sa Ye Temple. Nang makita ito, ang mukha ng unang emperador ay naging labis na malamig, bibigyan kita ng isang araw, pagkatapos ng isang araw, huwag mo akong sisihin sa pagpatay kay Ye Shendian. Patayin si Shanghai Temple. Medyo nagulat ang mga tao sa mundo. Ang lakas ng loob ng unang emperador ng mga Diyos ay talagang pambihira. Bagaman ang Yehan ay natakot sa pagkakataong ito, ang lakas ng buong Ye Temple ay medyo nakakatakot. Kasabay nito, sa dagat ng kulog, sa wakas ay nilinang ni Yehan ang ikaapat na clone. Upang linangin ang ikaapat na clone, gumugol si Yehan ng 2 araw. Tagumpay. Sa pagtingin sa ikaapat na clone sa harap niya, huminga ng malalim si Yehan, panahon na para bumalik at maghanda. Agad, umalis si Yehan sa Lehi at tumungo patungo sa Zhongzhou. Wala pa rin siyang alam sa nangyari sa Zhongzhou sa sandaling ito. Mabilis na lumipas ang isang araw. Sa harap ng Ye Shendian, naghintay ang unang emperador sa buong araw, at dahil hindi sumulong si Yehan upang hamanin ang unang emperador, mas maraming tao ang dumating upang manood sa harap ng Ye Shendian. Hindi pa rin ba sumusulong para lumaban si Yehan? Hindi. Maraming tao ang umiling, at naghintay rin sila dito sa loob ng isang araw. Sa sandaling ito, dahan-daang iminulat ng unang emperador sa itaas ng kawalan ang kanyang mga mata, at ang mga matatalim na tulad ng espada ng mga mag-aaral ay tumingin kay Ye Shendian. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat sa nakapaligid na mundo ang isang nakakatakot na atake ng bakal na duguchi. Malapit nang magsimula ang unang emperador. Ang mga mata ng lahat ay nagliliyab, iyon ay si Ye Shendian. Lumipas na ang isang araw, Yehan, lumabas ka, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagpatay kay Shanghai Temple. Galit na umungal ang unang emperador, na parang galit ang isang Diyos, at ang buong vibrating na kawalan ay nanginag. Karapat-dapat ka bang patayin si Shanghai Temple? Muran, isang walang malasakit na boses, ang biglang nanggaling sa kawalan sa likod ng lahat. Karapat-dapat ka bang patayin si Shanghai Temple?
Ang walang malasakit na boses na iyon ay nanggaling sa kawalan sa likod ng lahat. Pagkasabi ng mga salitang ito, nagulat ang mga mata ng mundo, at tumingin silang lahat patungo sa likuran. Sa ibabaw ng kawalan kung saan nakatitig ang lahat, isang binata na nakasuot ng itim ang dahan-daang naglakad sa ibabaw ng kawalan na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Yehan iyon, sa wakas ay nangahas siyang sumulong. Pagkatapos maghintay ng isang araw, sa wakas ay lumitaw si Yehan. Tila gusto ng unang emperador na patayin si Ye Shendian, na pinipilit siyang sumulong. May mali, wala ba si Yehan sa Ye Shendian? Bakit siya nanggaling sa labas ng Tianlong Sacred City? Medyo mali nga, ngunit kahit ano paman, ngayon na lumitaw na si Yehan, ang labanan sa pagitan niya at ng unang emperador ay hindi maiiwasan. Kahit na ayaw niyang lumaban, pipilitin siya ng unang emperador na lumaban ngayon. Gayunpaman, sumulong na lamang si Yehan para lumaban ngayon. Malamang na wala siyang pagkakataong manalo laban sa unang emperador. Ang dahilan kung bakit siya lumitaw ay dapat na pinilit. Ang mga mata ng mundo ay nakatitig kay Yehan isa-isa, at muling pinasigla ang pag-asa sa kanilang mga bigong puso. Gayunpaman, si Yehan ay nangahas na hamanin siya pagkatapos ng isang araw. Ang kanilang mga paunang ideya ay nagpapaisip na sa mga taong ito na si Yehan ay humarap sa hamon. Walang pagkakataong manalo ang unang emperador. Bumalik na ang Hallmaster. Sa pangunahing tuktok ng Ye Shendian, ang malalakas na lalaki ng youth group ni Ye Shendian ay nakatitig sa figure ay nakara-rating lamang sa sandaling ito, na humaharap sa unang emperador na sumisigaw sa labas ng bulwagan, at nakikinig sa kanila na nagmumula sa lahat ng uri ng paninirang puri, naging hindi komportable ang araw na ito. Buksan ang gate ng bundok at tanggapin ang Palace Master.